Sumalang na sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Pero may napuna ang ilang senador. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. I know that you will be able to clean up and reform the Department of Public Works and Highways. It's a big challenge, alam ko. Nakita ko parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. Very aggressive, very defendable. Ngayon mukha nang nag-age na kayo ng ilang buwan pa lang. Sabog-sabog na, no? Pero I understand the challenges that you are facing right now. Sa harap ng tindi ng mga alegasyon ng korupsyon at problemang kinahaharap ng DPWH, yan ang pabirong hirit ng mga senador kay Secretary Vince Dizon nang humarap sa budget hearing sa Senado. Pero sa pagtatanong ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, isa-isa niyang pinuna ang anyay red flags na mga proyekto sa DPWH. Bagay na nais ding masolusyonan ni Secretary Dizon na kakaupo pa lamang sa kagawaran. Ito yung tinatawag ko before mga red flags. No? Hindi ko sinasabi na ito ay mayroong katiwalian. Katulad na lang ng mga kalsada na wala raw station number, duplicated projects, mga proyektong patse-patse o multiple phases, at pati na ang reappearing projects. Kung susuma ho natin lahat itong red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. To give credit, nalinis na, pero meron pa rin ho natitira ng mga red flags. Walang station number. Kailangan po i-validate. Unang-una, kailangan i-validate ito. Kailangan magagyan ng station number para malaman natin unang-una yung basic. Sa duplicates po, uulitin ko po, tanggalin na po natin yung 40 natitirang yan. Yung pong red flag number 4, ang akin pong inutos dyan, nung yan po ay nilinis, na dapat kung completed na ang proyekto, dapat wala ng pondo yan. Pero, ang sinasabi po sa akin ngayon is, baka po yung project na nandyan, kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. At sa harap ngayon ng kontrobersiya sa flood control, may tiniyak si Secretary Dizon sa mga senador. Nag-utos po ang ating mahal na Pangulo na tanggalin lahat ng locally funded flood control for 2026. At ang kadahilanan po noon ay habang hindi pa natin na ilalagay yung mga kailangang reforma na magsisigurado na hindi na mauulit, sabi niya, tanggalin muna. And this is better used for other services that our people desperately need. Si Senador J.V. Ejercito may mungkahi naman kung saan pwedeng dalhin ang pondo na para sana sa flood control. It might be a good opportunity for us to rechannel a portion of this 250 billion for the big ticket items. For Central Luzon, for example, floodways, yung mga dams, no, mga water impounding, spillways, baka pagkakataon naman na magawa na ito. Binusisi naman ni Senator Loren Legarda ang formula na ginagamit ng DPWH para sa pagbuo ng budget. May napansin kasi ang senadora. Kasi may isang probinsya, ayoko naman banggitin, no? Kilala ko rin yung Kong. Ang liit-liit ng probinsya, ang liit-liit po. Ang laki ng budget. Sa NEP, ano po ang inyong pag-compute po ng NEP ng 2026? At pangalawa, paano nyo gagamutin yan sa 2026? Hanggang ngayon po, hindi namin naiintindihan kung paano inallocate yung 2026 budget among legislative districts. There is this formula supposedly, which parametric formula. But moving forward for 2027, we are going to completely scrap that formula of the former DPWH officials. Dapat baguhin po natin yung sistema na kung sino ang malapit sa kusina, siya po ang malaki. I think it should be based on population, based on the need of the people. Tiyempo naman kanina na budget ng DPWH ang nakasalang sa komite nang magsagawa sa Senado ng fire and earthquake drill kung saan pinaghahandaan ang posibleng pagtama ng The Big One. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.